katawaran sa huling umma, huling nasyon, kung saan tayo ay nabibilang. Kagaya ng lahat ng mga propeta na nauna sa kanya, ang panawagan ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Hindi marapat sa nilalang na iba-iba ang kanilang salam o si Adan na unang tao na nilikha ng Ama, ng Panginoon, ng Diyos, marapat din sa atin na sino ang sinasamba ni Adam alayhi salam o ni Adan ang rapat sa atin. Tayo lahat ng mga tao dito sa mundo ay kung sino ang naglikha sa kanya, siya rin ang ating sasabihin. Kaya sa Islam, ito po ay pinapakatuhanan. Pinapakatuhanan at pinananalig. Ibigay natin sa ating kapatid ang mikropono upang dagdagan ang ating mga sinabi upang patutuhanan na ang Islam ang tunay nag-iisang reliyon na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Inshallah, tawagin natin ang ating kapatid na isa ring balik Islam. Alhamdulillah. Tawagin natin ang ating kapatid. Walang iba, ang ating brother Omar Asir. Inshallah, ang ating kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Narito na naman po tayo. Pinahintulutan tayo ng Diyos ng Allah na nag-iisang tagapaglikha na magising mula sa ating pagtulog. Allahu Akbar. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang mga araw na ito ay bago na kung saan tayo ay binigyan ng tsansa ng Allah subhanahu wa ta'ala na mabuhay tayo mula sa ating pagtulog. Pinaparamdam, pinaparama ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pinakamabagin, pinakamawain, pinakamapagpatawad at lubos na dakila. Siya ang kataas-taasan ng dakila, ang siyang nagbigay buhay, babawi ng buhay, ang siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Minamahal ng kababayan, anong dahilan bakit tayo naririto? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. Nilikha lamang ang mga jinn ang hindi nakikita at ang mga tao upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paano mo masasamba ang nag-iisang tunay at nag-iisang tagapaglikha kung hindi mo siya kilala? Ito ang dahilan kung bakit kami naririto, upang ipadama sa inyo ang aming pagmamalasakit, ang aming tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ibahagi sa inyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He. The ever living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them, His creatures in this world, and what will happen to them in the hereafter. At sino makakamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? His mercy extends over the heavens and the earth. Ang Allah ang sa kataas-taasan ang dakila na siya nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo at ang mangyayari sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi napapagod sa pangangalaga sa kanyang mga nilikha. Siya po ang Allah. Muli sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya pinanganak, hindi siya katulad o kawangin sa kanyang nilikha. Kaya hindi siya pwedeng tawagin Ama. Sapagkat ang Ama, ito ay pagtawag lamang sa kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat-dapat kang pagkukunan ng pagsamba na kung saan siya ang nakakaalam
sa mga mangyayari sa kanyang mga nilikha dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang kataas-taasan ang dakila na siyang suktol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating wika. Na sino mang naniniwala sa kaisalang Allah, gumagawa ka ng maraming kabutihan, pinangakuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaumbaga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Napakasimple, napakagaan kung paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Kilalanin natin ang tunay at nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin siyang itambal sa kanyang mga nilikha. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa ang kalangitan kalupaan na wala siyang kasama, wala siyang katulong. Siya lamang ang suktol sa kapangyarihan ng tigib ng karunungan, ang kataas-taasan ng dakila, na karapat dapat papukulan ng pagsamba. Kung nais mo kapatid, magkaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Napakasimple, napakagaan ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man sa inyong magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan ka sa paraiso, alalaumbaga, ililigtas ka sa impyernong apoy. Ibig sabihin kapatid, lubos naman napagkamapagpatawad, mahabagin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan lamang ng iyong pagdeklara na walang ibang Diyos maliban sa Allah, mapapatawad ka ng iyong mga kasalanan. Kahit ito'y sindami pa ng bulak sa dagat, sindami pa ang iyong kasalanan sa buhangin sa dalampasigan, ang iyong mga kasalanan ay mula dito sa mundo, sa lupa, hanggang sa kabila, hanggang sa langit, umabot ang iyong kasalanan, ikaw ay mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan po, napakamabagin, napakamawain ang Allah subhanahu wa ta'ala. May isang sa ating kababayan na narinig ko, dahil siya ay nagkasala, siya ay tinitiwalag sa kanilang simbahan. Itinitiwalag siya, ibig sabihin, hayaan mo siyang mapariwara, hayaan mo siyang mapahaba, hayaan mo siyang mabuhay mula sa kadiliman, sapagkat siya ay nagkasala, kaya naman siya ay itiniwalag ng kanilang simbahan. Ito ang tanong, sino ba sa inyo ang hindi nagkasala dito sa mundo? Ang Biblia ay nagsabi, all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ng Allah. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga anak ni Adan ay lahat sila ay nagkasala. Kaya ikaw na nagsasabi na pastor, pari o ministro, ano man ang inyong relihiyon, na tinitiwalag mo ang iyong membro dahil siya ay nagkasala. Bakit? Sino ba ang hindi nagkasala? Hindi ba lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon? Kung ganon, wala nang laman ang simbahan ninyo sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Samantala sa Islam na relihiyon na pinahintulugan, tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binigay sa isang katauhan ang Islam. Kapag ikaw ay nagkasala, humingi ka lamang ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi mo na astagfirullah, patawarin mo kuya Allah, ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagaan, napakasimple. Hindi ka na pupunta sa pare, hindi ka na pupunta sa pastor, hindi ka na pupunta sa mga ministro o sino pa man. Ididirigta mo ang iyong kasalanan sa nag-iisa at tunay na tagapagligtas sa Allah. Ya Allah, astagfirullah, patawarin mo ako.
At sa Islam na reliyon, ikaw ay nasa kadiliman, ikaw ay nasa mahirap na katayuan, ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, narito kami kapatid, ipinaparating namin sa inyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Halika na, magbalik loob ka, upang ikaw ay maging kapanalig ng mga propeta, makapanalig ng mga sahaba, maging kapanalig ng mga kasamahan ng mga sahaba, upang ikaw ay maging kapanalig ng mga propeta at maging panawin ka sa paraiso. Ikaw ay hindi pababayaan, bagkus ikaw ay tutulungan, ikaw ay kakalingain, hindi ka pwedeng itiwala. Pagkatunay na ang dapat lamang maghusga ang tanging hukom at halin sa araw ng paghukom ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pakinabang kung ang isang tao na nagkasala ay siya ititiwalag mo upang siya ay mapaliwala? Hayaan siyang gumawa ng kasamaan, hayaan siyang mag-adik, hayaan siyang maging magnanakaw kasi siya ay nagkasala. Sino ka na nagsasabi na ganyan samantala ikaw ay makasalanan din? Lahat tayo ay nagkasala. Kaya dito sa Islam na relihiyon kapatid, ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, ano man ang iyong katayuan, ikaw man ay nagugulumihanan, ikaw man ay nasa kahirapan, simple lang ang gagawin mo kapatid. Halika, magbalik loob tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kilalanin siya bilang isang tagapaglikha na nag-iisang Diyos, na siyang lumikha ng kalangitan kalupaan. Ideklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah at si Propeta Muhammad ang uling sugo ng Allah. Ikaw kapatid ay magkakaroon ka ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, at ikaw ay kakalingain namin sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam sa atin ay ang magandang asal at pag-uugali. Ano ka mga relihiyon? Ipakita mo na ikaw ay nasa tamang pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng pagmamahal sa iyong kapwa-tao. Sapagkat ang pinakamainam sa isang tao ay mayroong magandang asal at pag-uugali. Ibig sabihin kapatid, ano man ang pinagdadaanan ng ating kapatid, siya ay tutulungan natin. Ito po ang matuwid at tamang relihiyon na ikaw ay magsada ka, magbigay ng oras, magbigay ng panahon, at ikaw ay magbahagi sa kagandahan ng reliyong Islam nang sa ganoon ikaw ay pagpalain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal kong kababayan, bago ko ibigay ang microphone sa ating kapatid, iisa lamang ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin siya at ikaw ay gumawa ng maraming kabutihan at ikaw ay magsadaka, tumulong ka sa iyong kapatid sa pananampalataya at sa kapwa-tao, sapagkat ang paggawa ng kabutihan, ito ang susi patungo sa paraiso. Sapagkat ang paraiso, ipinagbabawal doon ang mga gumagawa ng kasamaan, katulad ng pagkukulipot, katulad ng pagiging mapagbataas, at ikaw ay mapanirang puri, pinagbabawal sa Islam kapatid. Sapagkat ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God. Mga kapatid, paulit-ulit natin sinasabi na maliban sa Islam na reliyon ay wala nang ibang perpekto, aprobado at tamang reliyon maliban sa Islam. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Mga talunan ang mga taong gumagawa ng mga makabagong relihiyon, sa denominasyon, sapagkat kung ikaw, ako, tayo ngayon ay gagawa ng relihiyon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Kaya minamahal kong kababayan, simple lamang, kung ikaw ay nais magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, kasiguruhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, inaanyayahan kita na ideklara mo na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ideklara mo na si Propeta Muhammad ang uling sugo ng Allah. Kaya kapatid, aanyayahan kita na magbalik loob tayo. Sundan mo ang sasabihin ko. Sabihin mo ito, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul
Allah sa ating wika. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Ang Allah ay dakila. Kapatid, anuman ang katayan mo sa buhay, saan ka ba naroroon, kung ito'y sinabi mo mula sa ibutong ng iyong puso, magiging kapanali ka ng mga propeta, kapanali ka ni Jesus Isa al-Masih, ni Maryam, kapanali ka ng mga disipulo sa haba, at magiging panauhin ka sa paraiso sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinaman kong kababayan, kapatid, pagpupunan natin ang oras na ito sa pamamagitan ng pagsaliksik sa Quran, sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mamamara ng propeta. Nang sa ganon, magtagumpay tayo dito sa mundo, tungo sa kabilang buhay. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan ang ating brother o mga president. Alhamdulillah. Ya Aki, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na nagbigay at nagbigha ng buhay at kamatayan. Alhamdulillah. Napakaliwanag sa mga nakapakinig. Alhamdulillah. Talaga namang kung inyo lamang pagninilay-nilayan ang binanggit ng ating kapatid, Allahu Akbar, mag-isip tayo. Ang buhay maikli lang. Ang iba na bukas. Ika nga, ngayon lang natin lang pag-isipan. Sa Islam po, sa Hijri calendar, ang pagsapit o sa board ko bumabasa yan. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. Ito po ang ating Amerika. 24 na namin ang mga katanungan. Katanungan sa isipan na nawa ay sumagi sa inyong isipan pag uwi nyo sa kanya-kanya nyong bahay o kanya-kanya nyong tinitirahan. Ang mga katanungan na alamin natin, sino ang inyong Panginoon? Ano ang inyong relihiyon? Sino ang propeta na inyong kinabibilangan? Iyan po, nawa ay pag-isipan natin. Dahil ang mga binanggit natin na mga katanungan, iyan po ay ang maghatid sa inyo tungo sa kaligtasan. Sino ang inyong Panginoon? Ano ang inyong relihiyon? Sino ang propeta na inyong kinabibilangan? Allahu Akbar. Ayan.